Day 29 of our 365 Bible reading plan. Today is January 29, 2026. It's a Thursday. Last night, we spent a meaningful time in prayer at church, lifting one another up and asking the Lord to refresh and recharge us as we continue through the week. This is a week full of opportunity, a time to reflect and share the love of Jesus with those around us. Today, I want to encourage you to keep a heart that seeks more of Jesus. May you have a hearty Thursday filled with faith, joy, and a deeper hunger to know our God as we spend time in His Word. Today's reading is Exodus 35, 36, 37, 38, 39, 40, and Psalm 29. May the Lord speak to us, strengthen us, and draw us closer to Himself. Patuloy po tayo magbabasa sa Tagalog. Let's start. Exodo 35. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Ito ang iniutos ko sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang 7 araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan." Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Ito ang iniuutos ni Yahweh, maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak at tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Gayon din ng pinong sinulid sa lino at balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at pamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang pagawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ng luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito at ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ng kurtinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabi ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakabitan at ng patungan ng tukod pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitan sa tabernakulo at sa mga tabi ng mamahaling kasuotan ng mga pari na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang pari. Ang mga Israelita ay nagbalikan sa kanilang tolda. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga pari. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, sising, kwintas at iba pang alahas na ginto. Inalaan ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang kulay asul, kulay ube at pula, ng telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba naman ay naghandog ng pilak o tansong kagamitan at ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asul, kulay ube at pula, gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghanda ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari.
May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis na pantalaga at sa insenso. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya kay Moises. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Siya ay pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ukod ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula sa lipi ni Dan, ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila ay binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang mga habi at ng mga habi ng lanang asul, kulay, ube at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Exodo 36. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po ang ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya iniutos Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kortina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may bordang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito'y pinagkabit-kabit nila ng tig-5. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Tig-50 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito ay pinagkabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos, gumawa sila ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Ipinagkabit-kabit nila ang 5 piraso, ganon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tig-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamamagitan nito ay pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay may 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng nitsa para sa pagdurugtong. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungang pilak na may suotan ng nitsa. 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din. 2 sa bawat haligi para sa likod, sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula sa ibaba hanggang itaas. Sa may unang argolya, sa makatuwid, 8 ang haliging nagamit sa likod at may 2 patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Pinalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto.
Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binoldahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabi. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto rin, at itinayo sa 4 na tuntungang pila. Para sa pintuan, gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binoldahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kortina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit. Ang duloy, binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tungtungang tanso. Exodo 37. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaba ng tipan. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas, at ang labi nito ay nilagyan nila ng moldurang ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawas sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pampasana yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasana nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awan na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwag. Ang magkabilang dulo nito ay ginawa niya ng 2 kerubing yari sa purong ginto. Tig-isa sa magkabilang dulo, ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito at ang mga kerubin ay naging isang piraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 0.9 na metro ang haba nito, 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pampasan na yari sa akasya na binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at takdan nito ay yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang peraso. Meron itong 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tagdan ay may tig-4 ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-1 usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang tagdan ng ilawan ay iisang peraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay ginawa niya ng 7 ilaw na may kasamang pag-ipit ng mitsa at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat 0.5 metro ang haba, gayon din ang lapad at 0.9 metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang peraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Exodo 38. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat, 2.2 metro ang haba, ganon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang peraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy.
Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tablang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangga ng tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos, ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito'y kinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanlura naman, 22 metro ang haba ng tabing na sinabit niya sa 10 posting na katindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa 3 tuntungan. Ganoon din ang kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa kanya-kanyang tungtungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tungtungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang borda nito. Ang haba't lapad nito ay 9 na metro samantalang 2 metro naman ang taas tulad ng tabing sa bulwagan. Ito ay nakasabit sa 4 na posting nakapatong sa 4 na tungtungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahan ito ay ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pamumuno ni Itamar na anak niya Aaron. Lahat ng inutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at mga hadi ng tinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa sanktuaryo ay umabot sa 1,000 kilo. Ayon sa timbangan ng templo, ang lahat ng ito ay handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo, ayon din sa timbangan ng templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 katao mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa sanktuaryo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng sanktuaryo at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo. 100 tuntungan na 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar. Sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Exodo 30. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa inuutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino. Lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang
Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binurdahan din ng mga himla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukot nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga bato ay ikinabit nila sa tali at balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral, magandang borda nito, tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at meron din itong sinulid na ginto. Ito ay magkataklob at parisukat, 0.2 metro ang haba at ganon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel, tulad ng isang pantatak. Sa bawat bato ay nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pektoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pektoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pektoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat. Sa may tahi, sa itaas ng pamigkis ng ephod, ang argolya ng pektoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito ay ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito ay nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito ay ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito ay yari sa pinong lino. Ganon din ang turbante, ang mga sombrero at mga linong salawal. Ang pamigkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula at binurdahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita, nakalaan kay Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kurdong asul tulad ng utos ni Yahweh. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tungtungan nito. Ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at mga tabing, ang kaban ng tipan, ang mga pasanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang kagamitan nito, ang tinapay na paghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at iba pang mga kagamitan nito, at ang laknis para sa mga ilaw. Ang altar na ginto, ang langis na pampahid at mabangong insenso at ang kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangga ng tanso at ang patungan nito.
ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito ay ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito ay isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasan ng matiyak na nayari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Exodo 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan ito. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabi ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harapan ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Ganyan din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at do'y maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglilingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Iniligay niya ang mga tungtungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at tinatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Iniligay niya sa loob ng kaban ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at itinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan, sa may gawing hilaga ng tabernakulo, sa labas ng tabi, tulad ng utos ni Yahweh. Ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan, sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabi. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan. At dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil, tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar, at ito'y nilagyan ng tubig. Doon, naghuhugas ng paa at kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Hinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos si Moises ang lahat ng ipinagagawa sa kanya.
na magawa ang toldang tipanan na balot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman, ang haliging apoy. Ito ay nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Awit 29. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sedar ng Lebanon at tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang buyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon, parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala siya ng mapayapang buhay. Patuloy pong purihin ang Diyos.